ako na bumili ng skincare. Oh, what's so? Uy, no, ate. Hello, sir. Meron po ba kayong isasuggest sa skincare para po sa akin for smoothening po? Skincare? Yes. Sa pang ano? Kasi madami po siyang brand na masasabi ko. Pero, I think, ang i-recommend ko po sa'yo is yung Gloxy po. Ito, papakita Pwede ko po sa'yo. patingin? Ito. Wow, groups. So, maganda po siya, especially sa skin, pang smoothing. And then, madami po siyang, like, kinds of Gloxy na products. Sige po kuya, bibili po ako ng 3. Effective po ba talaga yan? Siyempre po, ate, kasi ang dami ko na pang customer na bibili mo doon. Ayan. Yung Sige po, tatlo po. susubukan ko po yan. Pabili po ng 3. Sige. Magkano po? 200 lang. Uy, sakto. Ito po, 200. Congratulations po, ma'am. Kasi Wow. may free ka pong sabon na isa pang Gloxy. Wow! Ayun Totoo po po. ba? Opo, free na po yung isa. Wow! Sige po Kahit, kuya. kahit ano po naman yun. Salamat po. Effective to kuya Pag ito hindi. Opo, kahit anong types ng Gloxy, syempre, effective pa rin po yan sa resulta ng mukha niyo, syempre. Sige po. Salamat po. Thank you po. Halika pre, sama mo muna ako magpalit ng gulong. Ito dito, may mabibilan tayo. Ang umaga po, ano pang kailangan niyo? Gusto ko sanang magpalit ng gulong. Ilang gulong? Isa or dalawa lang. Maganda dalawa para maganda yung performance, parehas ba? Oo, tama. Mas maganda siguro na dalawa na ang bilhin mo para pantay yung takbo ng bike mo. Oo nga sana, kaso mahal. Siguro isa na lang muna. Okay lang yan. Pwede naman bumalik pag may pera ka na, palitan natin yung isa. Okay. Gusto ko sana yung matibay, saka pwede pang mountain biking. Marami ko dito. Ito, bagay pa ba? Ito, Sakto. maganda to. Oo, maganda. Sige po, kunin ko na po to. Sige po. Thank you po. Good day class. So ngayon is magle-lesson tayo about sa true close sentence and false close sentence. So ano nga ba ang true and false close sentence? So ang true, false, or close sentence, unahin na muna natin sa true. Ito yung pag may kinumpute tayo is ang sagot ay tama, ay matatawag na natin siyang true close sentence. And while naman sa false close sentence, pag nag-compute tayo, ang lumabas doon ay mali, matatawag na natin siyang false close sentence. So let's say, sa coding, if 5 is greater than 3, is this example is true or false? Hindi po. Eya? True po. Kasi 5 is greater than 3. Good. So 5 is greater than 3. So ang sagot ay true close sentence. So now let's proceed to the next example. If 2 is equal to 5, so this example is true or false? Any? Alex? False po. Kasi po, 2 is not equals to 5. Good. So this answer is 2 is not equal to 5. So that's why answer is false. So ngayon, sa pagbebenta ng skincare at sa pagbili ng bike at sa pagtuturos, gamit ang coding ay nagagamit natin ang open sentence and true close sentence sa pang-araw-araw. Kaya ngayon is mababait kayong lahat, meron kayong plus 3 sa quiz. Okay ba sa inyo yun? So thank you class. Class dismissed. Thank you, ma'am. Thank you.